Teacher, siyempre yung mga classmates. Yan, alam din ng mga classmates yan. Kaya mga kaibigan, sa mga pupils o kaya mga students. So, ang naglagay po sa inyo halimbawa section abogado, no? So sa section abogado halimbawa, hindi mo yan ginusto na diyan ka. Kung di God's will yan, nandyan ka. Kaya mag-classmate kayo. Kaya bigyan yung halaga yung mga classmates nyo. Kasi pagdating ng araw, so siyempre isa sa makatulong sa inyo yung mga classmates nyo. So yan, pagkatapos yan, of course, no? Yung sabi ng ating Panginoon, sabi niya, I will not call you servants anymore, but I will call you friends. Because a friend knows everything about his friend. So kasi mayroong pagkakataon mga kaibigan na yung ating mayroon tayong masasabi sa ating mga friend. Subalit minsan hindi natin masabi sa ating mommy at daddy. Kaya mayroong purpose din yung friend. Subalit ang piliin na friend ay na tulad yung friendship ni Jonathan at saka ni Haring David. Na ang isa ay pwede nilang ialay ang kanilang buhay para sa kanyang kaibigan. So, ibig sabihin na totoong friend, hindi plastic o kaya sabi ng mga youth ngayon ay Tupperware. Yan, di ba? Okay. So, ngayon, ang tunay na friend ay handang mamatay para sa kanyang kaibigan. So, may i-share ako isang story. Mayroong dalawang magkaibigan, friendship talaga sila. No? Ibig sabihin may forever sila. No? So, friendship forever. Parang FF ba yun? Tawag ng mga children ngayon. FF, friendship forever. So ngayon, ang kaibigan, no? Yung kanyang kaibigan, ang kaibigan A ay nagkasala sa government. Kasi ang ginagawa niya, tinutuligsa niya yung government, yung parang konting kibot, rinireport niya, rireklamo. So ngayon, ang hatol ng hari sa kanya ay kamatayan. Hatol niya ay kamatayan. So ngayon, subalit nagpaalam sa hari. Sabi niya, mahal na hari, pwede ko bang makita muna ang aking mga magulang? Magpaalam ako bago ako mamatay. Sabi niya, hindi pwede yan. Kasi sabi niya, baka sisibat ka eh. Subalit mayroong isang kaibigan, sabi niya. Kaibigan B. Sabi na, mahal na hari, kung hindi makarating ang aking kaibigan A, ako ang isalang mo. Ako po ang isalang mo diyan sa parusang kamatayan. So ngayon, pumayag ang hari kasi kaibigan nagsabi. Sabi niya, dito ka muna. Huwag ka munang aalis para kung hindi makarating si kaibigan A, ikaw ang isalang sa kamatayan. Sabi niya, opo. No? So, hindi siya umalis. Kasi ang magkaibigan, tiwala sa isa't isa yan. So, sabi niya, sige, umuwi ka na. Kaibigan ay at saka magpaalam ka sa iyong mommy at daddy. So ngayon, dumating na ang takdang panahon na ibitay na. So doon na sa bitayan yung kanyang best friend. So siyempre may yan, may palugit yan. O doon na sa bitayan, sabi ng malari, ikaw na kaibigan B, ikaw na ngayon ang mamatay para sa iyong kaibigan A. So, balit hindi na lang sabi niya, malari, baka pwede hintay-hintay sandali lang. Saglit na, tika muna. So, ngayon, dahil uso ang kabayo ngayon, mga kaibigan, So, yung mawala na yung pasensya ng hari, ay bibitayin na eh. Ngayon, may narinig silang takbo ng kabayo. Takbo, ang bilis.
So ngayon, dumating yung kaibigan A, niyakap niya si kaibigan B na nakasalang na doon sa parusang kamatayan. So ngayon, alam mo mga kaibigan, bumaba ang hari. So yung hari ngayon ay bumaba, niyakap yung dalawa, sabi niya, pwede po ba na maging kaibigan niyo ako? So yan, so pag i-analyze natin ang story, ang moral of the story, mga kaibigan, pag tunay na magkaibigan, handang ibigay ang buhay para sa kaibigan at magka-impluensya pa ng matao na tulad ng isang hari na naging kaibigan nila dahil sa katapatan nila sa isa't isa. So yan, so ibig sabihin, isa sa mga makaturo ng ating mga weaknesses and strength ay ang ating kaibigan. No, kaya balikan natin yung kay ating Panginoon Kristo. No? Sabi ng ating Panginoon,